Hello po muli sa mga followers po namin dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, I will discuss po ang tungkol sa travel insurance na pwede nyo pong ma-avail kung kayo ay pupunta po ng Japan for sightseeing or family visit visa or short stay lamang po. Recently, maraming nag-inquire din po sa akin dito sa Malago kung anong travel insurance ang pwede nilang ma-apply. So I decided to create this video po. Also, dahil sa sunod-sunod din mga naglalabasang news tungkol sa mga nagkakasakit dito sa Japan kung saan they end up paying very large amount of money for hospital bill po, I think this information ay makakatulong po sa marami mga tourist nating mga kababayan na pumapasok nga po sa ngayon dito sa Japan. So para magkaroon po kayo ng idea, awareness po kung saan po kayo pwede makapag-apply ng travel insurance, watch this video po until the end. So bago po ang lahat, disclaimer lamang po tungkol sa travel insurance company na babanggitin ko po dito sa video nito. So please be aware na hindi po ito isang advertising o promotion at wala po kaming anumang relation sa travel insurance company nito. After watching this video at nagkaroon kayo ng interest na mag-apply po sa kanila, please kindly review their policy ng mabuti po. Wala po kaming magiging pananagutan sa anumang mga maging result ng inyong transaction or application po sa kanila. At hindi din po kami makakasagot ng anumang katanungan or inquiries po ninyo tungkol sa kanilang services. Okay? So I hope you understand this about this po, no? Okay, so let's go to the main topic po. So kung kayo ay magta-travel dito sa Japan, it is advisable po na meron kayong travel insurance. Kung gusto niyo pong mag-travel talaga ng safe at walang masyadong isipin, just in case na meron nga po mangyari sa inyo. So traveling in other places not that easy po, lalo na kung bago kayo sa lugar na pupuntahan ninyo. So sudden change lang ng location, temperature, climate at iba pa ay nagbibigay din ng burden sa katawan natin. At kung hindi makaya nito, ang biglang pagbabago ng environment, malaki ang possibility na magkasakit po kayo bigla. Or maybe mag-trigger bigla yung malubhang sakit na dinadala pala ng katawan ninyo. Okay? So when this happens po at kayo ay nasa ibang lugar, magiging mabigat ito sa inyo, lalo na ang magiging bayarin po ninyo sa medication. So that's yung travel insurance po na maaaring nyo pong sandalan sa mga ganitong mga pangyayari. Ang travel insurance po ay pwede nyo ma-apply sa Pilipinas bago ko kayo umalis or sa destination country nyo po, meron din po pwede kayong mag-apply. So sa Pinas, I guess sa mga travel agency mismo kayo pwede mag-apply. They are providing this kind of services po. Pwede po kayo kumuha sa kanila kasabay po ng pagbili nyo po ng plane ticket siguro. Kung ang destination nyo or punta nyo po ay dito mismo sa Japan, I think mas recommend ko po na sa Japan side na din kayo kumuha ng travel insurance. So ang main reason ko po dito kasi pag dito kasi direct na ninyong makukuha yung mga services nila, lalo na when it's involved money nga po. Unlike kung sa Pilipinas na maaring babayaran nyo po muna first yung mga expenses nyo dito sa Japan, then pag uwi nyo afterwards ay pwede nyo ma-refund dun sa travel insurance company na pinagkunan nyo nga po ng insurance. Pero kung dito mismo sa Japan, wala na po yung ganun mga very complicated na mga documentation or processing po. So kung sa Japan nga kayo kukuha, isa sa pwede nyo mapag-applyan ng travel insurance company ay itong Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance. So this is a big insurance company po dito sa Japan. Kilala siyang insurance company at marami mga Japanese ang gusto yung services din nila. So actually, personally, ginagamit ko rin po ang insurance nito para po sa fire insurance ng apartment na inuupahan ko po dito sa Japan. Then one more thing po, ang travel insurance company nito ay also recommended din po ng GNTO or Japan National Tourism Organization po. So this is also the main reason kung bakit sila ang naipakita ko po sa inyo dito po sa video nito. So makikita nyo po ang official website nila ng GNTO na meron po silang nakalagay na link po, direct link po
ng travel insurance company to. So yung link po ng JNTO at itong travel insurance company to, nilagay ko na po sa baba sa description ng video nito. So click nyo na lamang po kung interesado po kayo. Okay? So ito po mga ino-offer nila sa travel insurance nila. So una ay yung medical expenses nga po, coverage po na dulot po ng injury at mga sakit during your stay in Japan. Then number 2, kung sakaling may mangyari po sa inyo, namatay po kayo, sakop din po ng insurance nila ang pagdala ng inyong labi, yung dead body po ninyo, pauwi po sa Pilipinas. So not only this po, kung sakaling halimbawa pumunta kayo sa hospital at need nyo pong makipag-usap sa kanila pero di kayo marunong mag-Nihongo, they will provide po an assistance or translator po para po maging okay yung communication nyo dun sa mga doctor or staff po ng hospital. Okay? Para naman po sa mga coverage sa plan po nila, so magkano naman yung charge sa travel insurance na maaaring makuha po ninyo. So it depends po kung ilang araw po ang gusto nyo pong maging insured po kayo. So ito po yung amount sa ngayon na makikita nyo po dun sa official website nila. Paalala po na hindi po ito ang final amount at ito ay nagbabago. Depende po sa rate ng dollar din po sa ngayon. So this is just for your reference lamang po. Yung exact amount po makikita nyo po siguro sa website nila at siguro pwede nyo pong i-confirm yan kapag nag-inquire po kayo. Okay? So halimbawa kung 1 week lang po kayo, ang babayaran nyo lang po dito ay nasa 3,000 yen. At kung abutin kayo ng 3 weeks, then papatak ng mahigit 6,500 yen po. So in case na 90 days po kayo, halimbawa 3 months kayo rito, nabigyan po kayo ng family visit visa na 90 days, then pwede nyo pong i-renew yung nakuha nyo pong insurance. So halimbawa, una is 21 days. So then after that, kung halimbawa gusto talaga ma-insure kayo hanggang sa matapos yung stay nyo rito, then renew lang po na-renew yung nakuha nyong insurance po. Okay? So sa halagang babayaran nyo, ang insurance amount naman na maaring makuha nyo ay abot daw po ng 10 million yen or nasa 1,000 lapad po yan. Okay? Para sa details ng mga information na binanggit ko po dito, so maaaring basahin nyo lamang po personally. So nasa description nga po sa baba ng video nito ang link po nila. So click nyo na lamang po, basahin nyo yung mga information sa website nila, then saka po kayo mag-inquire. Okay? So that's it po. I hope na nagkaroon na kayo ng kahit konting idea kung paano kayo makakuha at makapag-apply ng travel insurance dito po sa Japan kung kayo ay pupunta po dito for sightseeing or visit your family po. So always remember po na maganda na po yung laging handa dahil sa hindi natin alam kung kailan mangyayari yung mga cases na ayaw nating mangyari sa atin during our travel po. So please share this video po sa mga kakilala nyo or family nyo na merong plan na bumisita po ng Japan in the near future at gustong kumuha po ng travel insurance.